But this is like an old-time revival, isn't it? An old-time revival. We needed not just a political realignment, but also a spiritual reawakening. We did. And we have to bring back religion to America, because without borders, law and order, and religion, you really don't have a country anymore. We want religion brought back to America. We want to bring God back into our beautiful USA like never before. We want God back. Maligayang pagdating, mga mahal kong kaibigan, dito sa channel ng VTD Media Ministry. Ngunit bago tayo magpatuloy, maaari po bang paki-like ang video ito? O paki-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito. Sa memorial service ni Charlie Kirk, ay daang libo ang nagtipon sa pangunguna ni Pangulong Donald Trump at iba pang mga pinuno ng Estados Unidos, at sila'y nananawagan para sa isang revival, isang pangbansang revival, at nanawagan pa para sa isang bagong relihiyon. This is the most unbelievable thing I think I've ever seen. And I don't... Whatever happens next in America, I hope it's in this direction, because God is here and you can feel it. And Charlie is here and you can feel it. But most of all, God's mercy and God's love have been revealed to me these past 10 days. After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. We didn't see revolution. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. The evil murderer who took Charlie from us expected us to have a funeral today, and instead, my friends, we have had a revival in celebration of Charlie Kirk and of his Lord Jesus Christ. September 23, 2025, pinuri ni Pangulong Trump ang konserbatibong aktivista na si Charlie Kirk bilang isang dakilang bayani at martir ng Amerika sa kanyang talumpati sa harap ng daang libong mga nagdadalamhati sa memorial service na ito na ginanap sa Arizona. Si Trump ang punong tagapagsalita sa nasabing kaganapan noong linggo na live sa telebisyon. Ngunit nais kong bigyang pansin ang isang pahayag ni John the Revelator mula sa Apokalipsis, Kabanata 13, na magkakaroon talaga ng isang turning point sa kasaysayan ng mundo. Ngunit ang wakas ng turning point na ito ay hahantong sa krisis ng tatak ng hayop. Panuorin natin ito, kaibigan, kung bakit. At this, 100,000 Americans, millions watching online, standing up and saying that is the revival spirit of Charlie Kirk's life. The day that Charlie died, the angels wept, but those tears have been turned into fire in our hearts. And that fire burns with a righteous fury that our enemies cannot comprehend or understand. Our lineage and our legacy hails back to Athens, to Rome. We will carry Charlie and Erica in our heart every single day and fight that much harder,
because of what you did to us. You have no idea. The dragon you have awakened. The dragon you have awakened. Ang mga punto ay lumabas mula kay Stephen Miller sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga sinabi at parirala ay nahulog na perpektong konektado sa Apokalipsis 13. Napansin mo ba na binanggit niya ang apoy, ang dragon, dito sa nationwide revival na ito? Ang mga eksaktong elemento na makikita sa Apokalipsis 13. Simula sa talatang 11 na sinasabi ng Amerika ay magsasalita na gaya ng isang dragon at isang mapanlinlang na apoy na magmula sa langit. Mga minamahal kong kaibigan, ang nangyayaring ito ngayon ay isang huwad na revival at hindi pinangungunahan ng banal na espiritu. And we have to bring back religion to America, because without borders, law and order, and religion, you really don't have a country anymore. We want religion brought back to America. We want to bring God back into our beautiful USA like never before. We want God back. Napansin mo ang sinabi ni Donald Trump? Gusto naming ibalik ang Diyos. Nais nating ibalik ang Diyos sa Amerika sa pamamagitan ng paggunita ng araw ng linggo bilang pagkakaisang revival na isang paraan para sa muling pagbuhay sa Amerika para gawing Kristiyano ito muli. Ang aming napakagandang United States of America na hindi katulad ng dati. Gusto naming bumalik ang Diyos. Mga minamahal, tayo ay sumasang-ayon sa moralidad at kinukundina natin ang karahasan na ito ay paulit-ulit kong sinasabi. Mahal na mga kaibigan, hindi kami para sa gobyerno na pumipilit sa budhi, sa mga puok ng pananalangin at mga pagsamba. Ang nasyonalismong Kristiyano ay hindi nagmula sa Biblia. Come to find that in the final moment, that Western civilization was saved through Charlie's sacrifice in the only way possible. By returning the people to Almighty God. For greater love hath no man than this, than he who laid down his life for his friends. Are you ready to continue the mission? Are you ready to fight back? And are you ready to put on the full armor of God and face the evil in high places and the spiritual warfare before us? Then put on the full armor of God. Do it now. Now is the time. This is the place. This is the turning point for Charlie. Wow! Napakasarap pakinggan ang kanyang sinabi. Handa na bang ipagpatuloy ang misyon? Handa ka bang lumaban muli? Handa ka bang isuot ang buong baluti ng Diyos at harapin ang kasamaan sa mga matataas na mga lugar? Upang harapin ang espiritual na pakikidigma sa harapan natin? Isuot ang buong baluti ng Diyos. Gawin mo ito ngayon. Ngayon na ang oras. Ito ang puok. Ito ang turning point para kay Charlie Kirk. Mga minamahal na kaibigan, ang taong ito ay itinataas lamang niya ang rosaryo ng mga Katoliko. Ang prayer beads, ang rosaryo ang magbabalik sa Amerika sa Diyos. Ipinakita lamang niya ang Romano Catholicismo. Ibig niyang sabihin, iyon ang kinabukasan ng Amerika. Ang bumalik sa Romano Catholicismo. Ito ay tunay
na isang turning point. Sabi pa niya, ibalik ang Amerika sa mga prinsipyo ng Roma. At ito ay maling aral. At ang panalangin ng rosaryo ay dakilang kinukundina ng Biblia. As an evangelical who loves Catholics, I love that you're doing it. But let me just edit what Here's you the say. but. Here's the no, but. no, it's Hold on. it's a big one. You didn't catch it, Michael. Is that your goal should be to bring people to Jesus, not Catholicism? Yo, hold on. No. What's the difference? I don't think. Hold on. I'm not saying that they're contradictory, but your goal should not to be to bring people to a specific sect of Christianity. It is to bring people to the cross. You're saying to bring people to the fullness of the truth and the universal Yes, faith. but not the maxims of every Catholic dogma. No, I mean, for example, am I a Christian if I don't believe in Mariology? Well, we're talking about the fullness of the truth. You know, Oh, we're talking okay. about. All But right. you still. Am I a have truth. Christian if I don't believe in transubstantiation? You are a little confused. Mga minamahal, ang one world religion ay parating na. At isang huwad na pambansang revival ay nagsimula na. Itinuturo ng mga propesiya ng Biblia kung sino ang mga tagapagsulong nito sa mga huling panahon. At ang mga Kristiyano ngayon bilang resulta ng pagtalikod sa mga turo ng Biblia at sa 10 utos ng Diyos ay mahihikayat at mapilitang parangalan ang isang huwad na relihiyon na hindi itinatag ni Jesus. Pansinin mo ito, mga mahal kong kaibigan. Sa gitna ng Israel ay isang tabernakulo. Sa gitna ng tabernakulo ay ang kaban ng tipan at sa loob ay ang 10 mga utos ng Diyos. At ang pinakapuso ng 10 mga utos ay ang pagpapaalala sa araw ng Sabat. At ang sentro ng Sabat ay si Jesus. Sapagkat si Jesus ay ang Panginoon ng Sabat. Malapit na ang pagkakaisa ng simbahan at estado. At bilang bayan ng Diyos, dapat tayo maging higit na mapagbantay at hipan ng malakas ang trompeta, ang mensahe ng 3 anghel. Salamat, mga mahal kong kaibigan. Maari po bang ibahagi ang mahalagang mensaheng ito para sa katapusan ng panahon at patuloy na ipangaral ang katotohanan dito lang sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.